Naisip mo na ba kung ano ang pinagkaiba ng mga taong matagumpay sa ibang tao? Ano kaya kung sabihin ko sa iyo na may 7 napaka-powerful habits na maaaring baguhin ang iyong buhay? Susundin mo kaya tong mga habits na to? O baka naman ginagawa mo na ang iba dito? Kaya panoorin hanggang sa huli para mabuo mo ang 7 habits of highly effective people at magkaroon ng successful na buhay. Bago ko ibahagi ang 7 habits na to, ayon kay Stephen Covey na nagsulat ng libro, importante na meron kang prinsipyo bilang pundasyon para maging consistent ka na gawin ang mga 7 habits. Ang mga prinsipyo na ito ay integrity o integridad, para alam mo sa sarili mo kung sinusunod mo ang plano mo para sa iyong sarili dahil walang ibang tao na mag-check para sa iyo kundi ikaw lamang. Courage o lakas ng loob, para kahit anong pagsubok ang humamon sa iyo, alam mo na malalampasan mo ang mga ito. Patience o pasensya, dahil hindi lahat ng bagay ay makukuha mo agad. Kailangan din maging pasensya sa sarili mo. Persistence o pagtiyaga, para consistent ka at gawin ang 7 habits sa matagal na panahon. Humility o pagpapakumbaba, para maiwasan ang matapakan ng ibang tao at sa halip ay tulungan din sila. Hindi lang ako ang nakapulot ng magandang aralin sa librong ito kundi ang mga well-known personalities din tulad nila Elon Musk, Oprah Winfrey at Bill Clinton. Pagkatapos kong ibahagi ang 7 habits, may bonus mindset ako na itatalakayin kaya antabayanan ito. Kung susundin mo ang 7 habits na to, ano kaya ma-achieve mo? Habit 1. Be proactive. Huwag hintayin na may mangyari sa buhay mo. Minsan kasi hinihintay natin na may oportunidad na kumatok sa atin o di kaya maghintay ng biyaya ang mapunta sa atin. Sa halip, gawa ng paraan at kumilos para mas mabilis ka na makakuha ng mga oportunidad. Isang halimbawa dito ay kung gusto mo ma-promote sa trabaho. Habang wala pang opening sa inyo, aralin ang mga skill na kailangan para sa posisyon na gusto mo applyan. Kausapin ang ibang leader sa inyo kung paano mo makukuha ang posisyon na gusto mong applyan. Sa ganitong paraan, pag meron ng opening, alam mo na ang gagawin mo dahil may bagong skills ka na natutunan. Kung naging proactive ka na dati, i-comment sa baba at ikwento kung ano ang ginawa mo bilang pagiging proactive. Habit 2. Begin with the end in mind. Nung bata tayo, di ba tinatanong tayo ng mga mas nakakatanda kung ano ang gusto natin maging paglaki natin? Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging nurse. Gusto ko maging pilot. Yan ang kadalasang sinasabi. Parang ganyan din yung begin with the end in mind. Ano bang gusto mo ma-achieve? Gusto mo ba yumaman? Gusto mo ba mag-abroad? Gusto mo ba magnegosyo? Ano man ang gusto mo marating sa buhay, isipin at planuhin ito at gumawa ng mga hakbang at sistema para ma-achieve ang goal na ito. Sa libro ni James Clear na Atomic Habits, binibigyan ko ng detalye kung paano gumawa ng mga sistema para ma-achieve ang goals na to. I-click lang ang link para sa video na to o di kaya hanapin ang link sa description sa baba. Habit 3. Put first things first. Meron ka bang importanteng bagay na gusto mo gawin pero hindi mo pa nagagawa? Simulan ng negosyo, simulan ng pag-exercise, mag-aral ng panibagong skill para sa trabaho. Sa libro, may tinukoy si Stephen Covey na priority matrix pero mas gusto ko ang tinatawag na ABC method. Gumawa ng list at i-categorize ang mga tasks base sa priority. A tasks o ito yung mga high priority, ito ay mga gawain na urgent at mahalaga. Halimbawa, pagtutukay sa mga takdang oras, critical na trabaho at mga bagay na may kinalaman sa kalusugan. Ang aksyon naman dito ay unahin at harapin ang mga gawain na ito. B tasks o medium priority. Ang mga gawain na ito ay mahalaga pero hindi urgent. Halimbawa, pagpaplano, pagpapalakas ng kakayahan at pagbuo ng relasyon. Ang aksyon naman dito ay itakda ang oras para sa mga gawain na ito at patuloy na pagtuunan ng pansin o gumawa ng plano kung kailan mo ito gagawin. C tasks o yung mga low priority. Ang mga gawain na ito ay hindi urgent at hindi mahalaga.
Ang halimbawa nito ay maliit na trabaho sa administrasyon, mga bagay na nakaka-distract gawa ng online games o Netflix o YouTube. Ang aksyon naman dito ay bawasan ng oras na ginugugol sa mga gawain na ito o ipaubaya sa iba. Habit 4. Think win-win. Sa Tagalog, ito yung ugali na bayanihan. Medyo nawawala na ang kahulugan ng bayanihan sa modernong panahon, pero maraming benepisyo ang pag-iisip ng ganito. Ang pagpapahalaga at pagrespeto sa mga tao sa pamamagitan ng paghahanap ng win-win situation ay mas magandang solusyon sa pangmatagalang panahon kaysa kung isa lang ang makakuha ng gusto sa sitwasyon. Ang pag-iisip ng win-win situation ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabait o isang mabilisang solusyon. Ito ay isang character-based na code para sa pakikipag-ugnayan at kooperasyon ng mga tao. Ano ang mga bagay na nagawa mo na win-win para sa iyo at sa mga kasama mo? I-comment at ikwento sa baba para sa ibang viewers. Habit 5. Seek first to understand, then to be understood. Ibig sabihin, kailangan mong makinig ng aktibo at may malasakit bago mo ipahayag ang iyong sariling opinyon. Maging bukas sa pag-unawa, hindi sa pagtugon. Sa pamamagitan nito, makakabuo ka ng tiwala at respeto sa iba. Ang paghahanap ng pag-unawa ay nangangailangan ng pagiging bukas isip at hindi mapanghusga, at iwasan ang pagpapataw ng iyong mga assumption sa iba. Ang resulta nito ay mas magandang komunikasyon, mas malalim na relasyon at mas epektibong pagtutulungan. Habit 6. Synergize. Ang sikreto sa synergy at pagtutulungan ay ang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga tao at paghahanap ng paraan para pagsamahin ang kanilang strengths upang makamit ang mas malaking resulta kumpara sa kung ginawa mo ito mag-isa. Gumawa ka ng listahan ng mga taong nakakairita sa iyo. Paano sila iba sa iyong pananaw? Isipin kung paano maging sila. Sa susunod na magkaiba kayo ng opinions, subukan mong intindihin ang kanilang mga alalahanin at bakit sila hindi sumasang-ayon. Kapag mas nauunawaan mo sila, mas madali mong maguhin ang kanilang isipan o di kaya ang iyong sarili. Habit 7. Sharpen the saw. Ibig sabihin, paglaanan natin ng panahon ang professional at personal improvement. Sa modernong mundo ngayon, hindi lang okay na nakatapos ka ng kolehiyo. Kailangan mo rin matuto ng mga panibagong skills dahil mabilis na ngayon ang pagbago at pag-evolve ng work environment. Maraming tools at techniques ang kailangan natin matutunan para hindi tayo mahuli. Kaya mag-subscribe na sa channel na ito para marami kang matutunan. May isang mindset din na ibinahagi si Stephen Covey para sure win ka habang ginagawa ang 7 habits na to. Magkaroon tayo dapat ng abundance mindset. Ibig sabihin, maniwala tayo na maraming oportunidad para maging matagumpay. Nasa sa atin na lang kung gagawa natin ang paraan para magamit ang mga oportunidad na to para sa tagumpay natin at ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kung gagawin mo ang mga 7 habits na to, ano sa tingin mo ang mararating mo? Anong goals ang kaya mong abutin?